updates sa mga paghahanda ng MMDA sa pagunita ng Semana Santa ngayong linggo. Ating aalamin kasama si MMDA Swift Traffic Action Commander Edison Bong Nebriha. Sir Bong, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon, Josh, at magandang hapon, Asik Irene. Sir Bong, una po sa lahat, ano po ang priority measures na inihanda, partikular ng MMDA Swift Traffic Action Team upang masiguro na maayos ang daloy ng trapiko dito sa Metro Manila? Well, Josh, on the part of our team, actually nagsimula na po kami maglinis sa mga periphery ng ating mga bus terminals. Isa sa mga priority natin yan, para pag dumagsa yung mga pasahero, maayos na yung lugar. Wala na po naka-illegally park, wala na po naka-obstruct, at wala rin po yung mga, alam mo na, yung nagbabantay ng mga kolorum dyan. So, isa yan sa mga inaayos ng team natin. And on the part naman ng MMDA, magdi-deploy kami, Joshua, ng Asik Irene, ng 2,476 personnel with 581 total equipments. Kasama na dyan yung 12 tow trucks, limang ambulances, and all of our CCTVs dito sa Metro Base. Sir Bong, magandang tanghali. Aling mga pangunahing kalsada po, mga terminal at simbahan ang inaasahang magkakaroon ng matinding traffic buildup at paano po nyo ito pinaghahandaan? Well, actually, Asik Irene, lahat po ng ng mga bus terminals, yan po yung tututukan natin. Unang-una po dito sa may bus terminals dito sa Cubao area, sa Quezon City. Meron din po tayong itatalaga dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Meron din po mga terminals dyan sa Pasay and likewise sa Caloocan. So lahat po ito ng mga lugar na ito na may mga bus terminals, tututukan po natin yan. Lalagyan po natin ng mga enforcers para siguraduhin na maayos po yung daloy ng trapiko at saka hindi po tayo tutukod, hindi po tayo mabubulunan sa dami ng sasakyan. Then likewise, magtatalaga po kami, hindi lang po ng MMDA, kundi po lahat ng mga kawani ng gobyerno na involved sa traffic and transport management. Kasama na po dyan ng LTFRB, LTO, ang Philippine Coast Guard ng DOTR, MMDA, pati po mga LGUs. Meron po kaming itatayo mga assistance desk sa mga lugar na iyan para sa ganun tulungan yung mga pasahero na nangangailangan, lalong-lalo na po yung mga hindi masyadong pamilyar sa kanilang pupuntahan o kaya yung pagproseso po para paano kumuha ng mga tickets. Kami po ang tutulong dyan. At saka yung mga may nawawalan, yung mga may nawawalang gamit, may nawawalang anak, kasama po natin ang kapulisan na tutulong sa kanila. Okay. Sir Bong, hingi na po kami ng update sa datos niyo po ngayon since marami na rin po sigurong babiyahe. Pero sa inyo po monitoring, marami na po ba? Meron na po bang bugso ng mga sasakyan? Dahil meron pong napaulat din na balita na bababa yung bilang ng mga babiyahe ngayon dahil nga po sa mahal ng gas at ng diesel. Tama yun, Josh. Actually, ganitong panahon na Friday, dapat nakakita na tayo ng significant volume of passengers sa different terminals at saka sa kakalsadahan natin, yung EDSA natin, may kita na natin yung yung transition. However, hindi pa siya ganoon karami kumpara doon sa mga nakaraang taon. During this time, yung Monday, yung Holy Monday natin, makikita mo na dumadagsa yung mga tao, talagang nag-leave na sila para tuloy-tuloy na yung bakasyon. Napakahaba nito. Pero however, hindi pa ganun ka-significant. But nonetheless, we will not put down our guards. Magtatalaga po kami dyan. Masabi ko lang, Sir Joshua, Asik Irene, na no absent, no day off, no leave policy kami this coming April 1 and 2 to include April 6 para saluhin sila pagbalik. Then we will have our skeletal force on Aprils 3, 4, and 5. Well, Sir Bong, dahil nga po sa inaasahan natin na pagdagsa ng mga biyahero sa iba't ibang mga kalsada natin, mayroon po bang ilalatag na special traffic schemes or rerouting plans para sa mga motorista at commuters ngayong Holy Week? Well, actually,
Asik Kaidin, ang gagawin na lang po namin para mapabilis po yung pagbiyahe ng ating mga kababayan, papayagan na po natin dumaan yung mga buses na yan sa EDSA by Holy Thursday, Holy Wednesday, pwede na po silang dumaan dyan at ililift na rin po yung number coding magmula tanghali ng Wednesday hanggang tanghali ng Monday. Okay. Sir Bong, dito po sa nabanggit mo na 2,400 plus personnel na inyong i-deploy, saan-saan pong mga lugar niyo sila, o saan lugar sila pangunahing tututok? Well, all over Metro Manila po yan, Sir Josh. Actually, yung mga nabanggit ko mga terminals kanina, magmula Quezon City, Parañaque, Pasay, and Caloocan, tututukan din po natin yung mga kakalsadahan na papunta ng ating mga seaports at saka airports. Alam naman po natin, come Thursday and Friday, Holy Thursday and Good Friday, marami na po sa ating mga kababayan ang magbibisita iglesia. Tututukan din po namin yung 13 churches in Metro Manila that include yung sa Baclaran, sa Quiapo, Padre Pio dito sa may Libis, and St. Peter just may Commonwealth, among others. And likewise, meron po mga kababayan natin na nagpapanata, nagkakaroon ng penitensya, dyan po dadaan sa Commonwealth yan, papunta Novaliches hanggang Grotto po. So, yan din po ang aalalayan natin to make sure na yung mga naglalakad na yan, papunta po sa Grotto, maalalayan namin at siguraduhin ligtas po sila sa ginagawa nilang panata. Sir Bong, kanina nabanggit niyo po na may mga kababayan na tayo na nag-umpisa ng bumiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Paano po kayo nakipag-ugnayan sa mga local government units at iba pang ahensya tulad ng PNP upang maging coordinated yung ating traffic management operations? Actually, as kainin, nag-meeting po kami dito sa MMDA. Nagpatawag po kami ng interagency coordinating meeting dito po sa tanggapan namin noong as early as March 19 para siguraduhin po yung mga latag namin at synchronize po yung traffic management namin sa mahal na araw. Kasama na po dyan yung kapulisan and to include yung sa lalabasan po ng ating mga kababayan sa NLEX at saka SLEX. Okay. Sir Bong, nabanggit mo kanina na maglalagay din ngayon ng mga assistance desks. Pero dun po sa mga sasakyan, sakasakali man magkaroon ng mga aberya sa gitna ng kalsada, ano po yung mga contingency measures natin para po maabatan natin at hindi magdulot ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko? Actually, Sir Josh, dito sa Metro Manila, we will be deploying strategically 12 tow trucks during that period. Ito po mga tow trucks na to, based namin po sa makikita namin sa CCTV, pag may magkaabirya, alam niyo naman po, patuloy po namin pinaiigting ang aming response sa mga nasisiraan at mga naka-aksidente, limited to 5 minutes. Yun lang nga lang po, ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, magkakaroon sila ng abirya within Metro Manila, pwede po silang tumawag ng 136 at nakahanda po ang MMDA na tumugon. Ito pong panahon na ito, anong po muna, serbisyo bago perwisyo, kaya po yung mga nasisiraan, tutulungan na lang po muna namin at siguro ihatid namin po sa pinakamalapit na gasolinahan kaysa po itotopa namin po sa impounding. Okay. Sir Bong, mensahe po at karagdagang paalala sa ating pong mga kababayan ngayong Semana Santa. Asik Irene, siguro paalala ko na lang sa ating mga kababayan, manatiling kalmado sa pagmamaneho. Kung maipit man po tayo sa traffic, panatilihing malamig ang ulo. Huwag po tayong mag-i-engage sa road rage. Mag-iingat po tayo. At isa na rin, Asik Irene, na paalala sa kanila na kung babiyahe po sila sa malayong lugar sa mga probinsya, kung pwede po, siguraduhin po muna nila na may available stock ng gasolina doon. At para sa ganoon, pagbalik nila, makapagpagasolina sila, makabalik pa sila dito sa Manila, lalong-lalo na po yung mga magmamaneho, tsaka yung mga malalaking sasakyan. Baka limited lang po yung mga
available na fuel na ibibigay sa kanila, baka mamaya mabitin sila o tumirik sila sa kalsada. Naman po, paalala na lang na siguraduhin po nila na may sapat po silang gasolina o diesel sa kanilang sasakyan papunta at pabalik ng kanilang destinasyon. With that, maraming salamat sa iyong oras, MMDA Swift Traffic Action Commander Edison Bong Nebrija.